Assalamualaikum mga sisi. Ayan, nandito pala kami ngayon sa labas. Bumili po ako ng sandal ko para po ito sa Eid kasi may sale po sila. So, ngayon, nandito kami para bumili din ng mga prutas. Um, Medyo mainit na po talaga dito sa Pakistan mga sisi. Sobrang init na. Kaya hindi po talaga magandang maglabas-labas ngayon, lalo na kung afternoon mga sisi. Magandang lumabas mga gabi po kasi pag mga 6:30 PM ay madilim na tapos malamig na. So dito bumibili kami ng prutas ni Mister sa gilid ng kalsada at tiningnan namin kung mayroon pang ibang nagbebenta, parang ito lang yata si kuya lang at mura lang yung ano niya, yung benta niya ng mga prutas. Tingnan niyo po yung nasa paligid namin. Alam niyo po ba pag gabi during Ramadan ay napakadaming tao na lumalabas. Pero pag daytime, hindi masyadong maraming tao. Tapos mga sisi, ayan, ito po yung tinatahi ko kasi bigay ito ni Mr. Natella, ginawa kong dress. Oo. Pag summer kasi mga sisi, magandang isuot ay dress para hindi masyadong mainit. Para hindi masyadong dikit sa ating katawan at comfortable po siya. Maganda po yung tila nila dito at mura lang din siya mga sisi. Kaya nag-order si Mr. ng dalawang tela, itim yung isa, tapos tinahi ko. Ngayon naman ay nag-prepare ako sa aking tinatahi ng aking customer. Dito kasi sa Pakistan mga sisi, ang mga tao po talaga ay mostly po ay nagpapatahi po sila ng kanilang mga damit, lalo na ngayong malapit na ang Eid. So ito po yung design na sample ng ating customer. Ganito po yung gusto niya na design. Kaya kailangan ko pumunta sa labas para bumili ng laces. So ito po yung tela niya mga sisi. Linen po yung tela niya. At ito na po yung natahi ko. Hindi ko na po binidyohan yung mga process nito. So, binili ko na rin yung laces. Yung white na yan, laces yan. Minamatch ko lang yon sa sample niya. At nagustuhan naman ng ating customer. Oo, dalawa kasi yung pinapatahi niya sa akin, mga sisi. Yung isa is iba yung design. So, kailangan talaga na bigyan ng tutok na oras. At ito naman yung isa na pinapatahi niya sa akin. Linen din yung tela niya. Pero medyo itong design na ito ay napaka-komplikado. Oo, mayroon po siyang tali sa ilalim, dalawa. So, medyo ito ay matagal akong nakatapos. Nasa 3 hours ako natapos tong damit na ito. Tapos yung isa naman ay tinatapos ko siya ng 2 hours. Sanay na kasi akong magtahi mga sisi. Kapag nagsimula na akong magtahi, ay kinukonsume ko talaga na kailangan tapusin ko siya ng 2 hours. Kaya focus lang po talaga ako. Ngayon kasi kapag Ramadan, ay hindi kasi ako nagluluto ng afternoon. Kang Yusuf lang yung nilulutuan ko siya ng pagkain. Hindi kagaya dati na kailangan ko lang mga 2 hours para magluto para sa amin ni Mister. Pero pag Ramadan kasi mga sisi ay natutulog yung mga tao after mag-pray. Kaya ako kapag may free time ako ay nagtatahi lang talaga ako, nag-focus ako. Tapos after ng iftar ay nagtatahi ulit ako. Basta may free time lang tapos matutulog. Ganun lang ang ginagawa ko pag Ramadan mga sisi. Kaya yung iba talaga mga sisi ay masasabi ko talaga na kung palagi lang ako natutulog during Ramadan hindi naman maganda. So pag after ng siri ay after nang nag-pray ay tuloy-tuloy na ako niyan na magtatahi mga sisi. Kasi si Yusef ay may pasok din sa school so pinay-prepare ko talaga. Kaya hindi naman ako pinipilit ng asawa kong na ginagawa ang mga bagay na ito. Ang pagtatahi ko talaga ay hindi lang po ito na sinasabi ko na kumikita ako. Ang pagtatahi talaga ay nagbibigay din sa akin ng para bang masaya ako sa ginagawa ko. Yun ba mga kapag stress ako, nagtatahi ako. Kapag masaya ako, nagtatahi ako. Parang nahabit ko na sa katagalan. So, ito na yung damit ng ating customer mga sisi. Ayan.
Tingnan ninyo, dalawa po yung tali na yan. Tapos mayroon ding yung itim na yan. Hanggang ano talaga yan, hanggang baba. Oo. Tapos ay 2 layer pa iyan. Nasa baba yung layer niya. Buti na lang, sakto lang yung tela niya. Kaya nilagyan ko yan ng itim kasi yung tela niya ay walang ibang mamatching na kulay. Kaya ako na po ang nag-add on ng kulay niya ng tela. Kaya ganyan po. At ito naman mga sisi ay order ito ng ating customer sa Peshawar. 4 po na set. Ang ginagawa po ng ating customer ay nag-order siya online. Pinadala niya sa akin dito at ako na po ang nagbabad at nagtahi. Dineliver ko na po siya before yesterday. Inshallah ay dumating na ngayong Monday. Kaya pinapadala ko po siya sa courier para ba siyang GNT sa Pilipinas kasi para madali lang dumating. At based po ito sa kanyang design na gusto at nag-double stitch po tayo. Ganito po talaga sa Pakistan mga sisi, yung mga trend ng mga design na gusto nila. Oo, nakano din sa mata, magiliw din tingnan. Napaka-simple lang pero Diyos ko Lord, ang daming mga design. Take time talaga. Dahil si Sisi ay breastfed mom, so nag-request siya sa akin na lagyan ko ng open button sa harap mga Sisi. So, ayun, nilagyan ko siya ng mga buttons. Dalawa yung set niya at ang dalawa ay sa kanyang friend daw. So, yung design niya ay ina-add on ko lang ng tela ko na organza. So, maganda po yung tela na nakuha ng ating customer online. Ano po siya, cotton po siya. Oo. Ano po siya, hindi siya madaling mabitak. Oo, random ko talaga at kita ko talaga ang texture ng tela. At ito naman sa friend niya, medyo mabusisi po ito. Napakadaming design, napakadaming mga ano-anong nilalagay, mga laces. At actually po mga sisi, mahal po ang ibang mga laces dito. Kaya naka-charge po talaga siya niyan. Sina-charge ko sa customer ko ang laces, tapos labor lang yung kinukuha ko mga sis. At ito na yung natapos ko at tiniliver. Tapos mga sisi, nandito ko sa labas para tingnan yung tinanim ko. Mint leaves. At ito naman ay onions po yun. Tapos yung malunggay ko ay pinutulan ko yan dati. Sa nakikita ninyo ay tumutubo na po ang dahon. Pwede na po siyang lutuin. Tapos yung mga tanglad ko ay linisan. Tapos tinanim ulit yung iba. Kaya tumutubo na po siya ngayon. Kasi sabi ko maganda talaga ang season ngayon. Kasi ang mga halaman ay tumutubo. Kasi during sa winter mga sisi ay nalalanta po ang mga dahon. Tapos ngayon naman ay tumutubo po sila. Lalo na yung mga bulaklak, mga ibang halaman. Kaya maganda po talaga na magtanim-tanim. Assalamualaikum. Hello mga sis. Ayan. Ayan, nag-prepare na naman ako ng tatahiin ko na tela. At ito din. Ayan. Dalawa yan. Tapos tatlo yung isa, pangatlo. Tapos, yun nga, mayroon siyang order sa akin na 3 set ng uniform. Ayan. Ay, naku. Kumusta na kayo mga sisi? Kumusta na kayo dyan? Bigyan shout out sa ating mga viewers. Ano po ngayon mga sisi? Ang season po na ito ay tumutubo po ang mga halaman. So maganda po talagang timing na magtanim-tanim sa season na ito. Tapos mga bulaklak ay nagbo-bloom na. Oo. Kaya unti-unti kong nilalagay yung mga taniman doon. So yung malunggay ko ay pwede na siyang maluto. Mga ilang days. Sabi ni Mister, wag ko daw kunin. Mga after 1 week na lang daw. So, alam mo mga sisi, ano talaga dito sa Pakistan, maraming mga nagtatanong kung kumusta dito, nasali ba tayo, lalo na yung mga pamilya ko. Oo.
nasali ba tayo sa gulo ngayon? Kasi nasa Middle East rin ako, no? Dito sa Pakistan ay tahimik lang naman mga sisi. Wala namang problema. Yung away naman ng Afghanistan at Pakistan ay hindi naman ito maabot dito sa lugar namin o nasa north area gaya ng sabi ko. Ngayon sa balita ay about sa gulo sa Middle East. Ang ano lang, ang naapektuhan lang is nagmahalan ng gasolina dito. Nag-increase talaga mga sisi. Pero inshallah na matapos na ito. Kaya sana lang talaga. So maraming mga Pilipina na nagme-message sa akin kasi yung mga boyfriend nila is nandito umuwi sa Pakistan. Kasi during Ramadan, marami talagang umuwi lalo na kung nagtrabaho abroad. Mayroon tayong isang sisi na nagme-message sa akin. Hindi ko masyadong ma-replyan mga sisi kasi napaka-busy ko po talaga nowadays. Parang patungo na ito sa Eid mga sisi. Ganito po ang itsura ko kasi napa-fasting po tayo, no? During fasting mga sisi, pag Ramadan talaga ay bawal po ng mag-make up, ganyan. Kasi kapag nagdarasal ka ay bawal po na ganun. Tapos masasabi ko lang talaga mga sisi, during Ramadan, kapag umuwi yung mga boyfriend ninyo dito sa Pakistan, ay huwag po kayong mag-alala mga sisi kasi nagpa-fasting din po sila, nagiging busy sa bahay. Tapos after naman yan ay babalik naman sila. Pero ang problema ay baka hindi pa yung available yung mga airplane. Hindi natin masiguro, no? Lalo na ngayon kung ano sila, kung pupunta ng UAE or saan bang lugar. Yun talaga. Pero huwag kayong mag-alala mga sisi. Safety naman dito sa Pakistan. Wala namang gira-gira. So, huwag kayong mag-alala mga sisi. Ang mga tao dito ay tahimik lang sa buhay ngayon. Kaya, mga sisi, yung mga may boyfriend na umuwi dito, bigyan nyo sila ng kaunting pasensya kasi hindi talaga yan maiwasan kapag LDR mga sisi na mag-alala tayo, no? Pero pasalamat na lang din kasi sa Pakistan is wala naman ditong base ng Amerika. So, malapit lang naman ang Iran din dito mga sisi. Pero sa awa naman ng Diyos ay walang base dito. So, walang problema. Kaya sana ay matapos ng kaguluhan na ito. Ramdam po talaga ito ng lahat. At kagaya po ng ibang mga asawa na mga Pilipina na nasa abroad ang kanilang mga asawa, hindi rin madali ang ganyan. Naka-experience ako niyan nung umuwi ako ng Pilipinas, tapos nag-away yung India at ang Pakistan, nandito yung anak ko. Tapos may mga flight na cancel. Grabe talaga, nag-alala talaga ako that time. Kaya naayos din naman mga ilang days, nag-ceasefire naman sila. At ngayon ay bumabalik yung kaguluhan pero sa Afghanistan naman. Pero sa awa naman ni Allah ay sa north area lang, pero hindi naman masyadong malala. Oo, na-control lang. So, mega shoutout pala sa lahat ng mga viewers. Kumusta po kayong lahat? Ngayon mga sisi, dito lang muna ang ating mga video kasi pupunta kami ni City ni Mister. Oo, may tila akong bibilhin para sa order ng aking customer. Oo. So, maraming salamat sa inyo mga sis. Ingat po kayong lahat. Allah Hafiz.